Tayo nagbabalik para sa usaping yan na naman tayo, politika na naman eh. Hindi yung kay Vice Ganda lang na ngayon ako ay nababash dahil doon kasi ewan ko ba't ganun yung ginawa ng Facebook. Yung video is about JP Abesilia ba yan? Yung sa Starbucks. Tapos biglang mga nagsulputan, yung mga nagko-comment, nire-relate nila kay Vice Ganda yung sinabi ko. Binasa ko lang naman yung ano doon napakita ko na yun sa isang video sa isang ano natin, no. Wala akong kinala. Ngayon mas magdidig deeper tayo. Actually deeper ba? Pag-uusapan natin is yung ginawa ni Vice Ganda na parang jet ski holiday. Yun yung ginawa niya. Tapos tungkol nga yun kay former president. At madami ang di natuwa sa ginawa niya yun. Kasi naman concert yun eh. Entertainer siya, so dapat magiging maingat tayo. Kasi hindi naman lahat ng followers mo ay sang-ayon sa political belief mo, no? Hindi porke followers mo yan ay naniniwala na sa lahat ng paniniwala mo. Nagkataon na may mga DDS din sa mga followers mo. At gusto kanila, at the same time gusto nila si Pangulong Duterte, former President Duterte. Yun yung mali. Pumunta ka doon para mag-entertain. Yung nangyari, yung mga DDS doon is parang nasira mo yung araw nila. Idol ka nila, pero hindi pwede kasing ganun eh. Na pupunta ka sa isang concert ng metal, tapos ikaw na metal na dapat tutugtog, na ina-expect nila metal yung itutugtog mo, biglang nag-preach ka na lang, biglang nag-motivational speaker ka. Hindi pwedeng ganun. Nagbayad sila para dun sa nagbayad sila. Yes, na-deliver mo nga yung yung pagiging entertainer mo, pero may may sinabi kang hindi nila nagustuhan. Siyempre, hindi mo naman mapiplease lahat ng mga tao na gugustuhin yung mga sinasabi mo. Pero wrong timing talaga, na parang parang pumunta ka sa isang sample na naman to. Parang pumunta ka sa isang Muslim country. Okay lang na nandun ka as a Christian. Pero may gathering tapos bigla kang magsisisigaw na Christian is gano'n, yung mga bigla kang magpipreach ng Christianity. Wrong timing, wrong place, maling lugar, at tsaka mali yung tempo mo. Hindi pwedeng gano'n. Papasok ka sa isang bar tapos bigla kang magsisigaw, darating na ang Panginoon. Yes, good yung intention mo. Hindi, yun yung sinasabi ko, good intention. Yung sinasabi ko, yung mga nagsasabi tungkol sa Bible na darating na si Jesus, kailangan kayong masave, yung gano'n, no? Pupunta kayo sa impyerno. May mga gano'n pa eh. Yun, pangit na yun, yung pupunta kayo sa impyerno. Tapos nasa bar ka, bigla ka magsisigaw na gano'n, tapos magagalit ka na walang naniniwala sa'yo. Wrong timing at saka wrong place. Mag-e-entertain ka tapos bigla mong bibigyan ng political issues. Kahit sino pa, kahit si BBM pa yung binanat mo doon, merong magagalit sa iyo. Syempre, idolo ka ng mga tao bilang bilang entertainer. Idolo ka nila, hindi bilang political analyst. Magkaiba 'yon. Yes, may paniniwala ka sa ganung bagay na, or may kinikilingan kang politician, pero wag sa concert. Wag mong gamitin yung impluwensya mo sa pagiging entertainer para mang-mindset or mang-bash. Actually, wala ka nang magagawa eh. Yung mga DDS na yan eh, kahit ano pang sabihin mo eh. Yung mga BBM na yan, kahit ano pang sabihin mo, mga pinklawan, mga dilawan, kahit umiyak ka ng corned beef dyan, ganun na yung paniniwala nila. Yung pag-express mo ng paniniwala sa kanya, okay lang sana kung hindi dun sa lugar na yun eh. Okay lang naman na i-express yung paniniwala natin. Okay lang, pero yung pangmamak
no? Pangmamak na. Minamak mo yung pinaniniwalaan nila na mas tama. No, para sa'yo siguro mas tama si BBM or so kung sino man yung kinikilingan mo. Mas mali si mas mali si Duterte. Pero hindi mo maano yan, hindi mo sila mako-convince by doing that, na iminamak mo yung nila, iniidolo. Like nakwento ko rin sa isang podcast, no. Kunwari idol ko si Michael Jordan. Mas naniniwala ako na GOAT siya kaysa kay LeBron. Hindi ko mapapaniwala yung mga tao by mocking LeBron, no? Hindi ko sila mapapaniwala na mas magaling si Jordan kung patuloy lang ako sa pangmamak kay LeBron. No, pwedeng sabihin yung mga stats niya, di mag-focus ako doon sa stats niya, ni Jordan, at mag-focus ako kung bakit ako naniniwala na si Jordan ang GOAT kaysa kay LeBron. Mag-focus ako doon. Huwag ako mag-focus doon sa negative side ni LeBron. Ganun kasi yung tao eh. Alam mo, pag pinaniniwalaan mo na ganun, may pinaniniwalaan ka na isang tao, tapos yung isa hindi ka tiwala, lahat ng gagawing mabuti nung hindi mo pinaniniwalaan is hindi mo napapansin yun eh. Napapansin mo lang is yung masasama. Ngayon, by adding insults, mas ginagalit mo lang yung mga naniniwala sa kanya. Mas ginagalit mo lang, mas tinitrigger mo lang. Ganon yung nangyari sa case ni Vice Ganda. At yun din yung yun din yung paniniwala ko. Sa ngayon sabi ko na, tinanong ako ni Miss Irene, yung pumunta sa amin kagabi na accounting firm, no? Tinanong ako, ano ba daw ako, DDS ba daw ako or BBM? Sabi ko, wala sa ngayon. Focus muna ako sa pamilya ko. Yun muna yung pupukusan ko. Kasi kahit anong gawin ko, kahit magtatumbling ako dyan, kahit anong ko dyan, convince ko sa inyo na ito dapat yung paniwalaan ninyo, ito dapat yung panigan ninyo, mapapala ako. Di yung ibigay ko na lang yung support ko pagka may election. Doon na. Kaysa naman sa ganyan, sira yung mood, nagkakaroon ng bitterness. Wag na lang. Okay na ako sa ganyan. Focus sa pamilya. Mas productive pa. And I guess hanggang dito na lang, no, kasi nandito na ako, mga tol. Thank you for watching. Abangan ko lang yung mga bata kasi umuulan na. Malapit ng bumuhos yung matinding ulan. So, thank you mga tol, at see you sa susunod nating usapin. God bless.